Hello mga ka-legit Dovercads, narito na ang ilan sa mga resibong inilabas, no? Ito nga ba ay makapagpapatunay or matibay na ebidensya na ang Tape Incorporated ang tunay na may-ari ng nito pong nasabing YouTube channel? Yan po ay narito ng ilang sa mga paliwanag or legit na paliwanag patungkol sa issue ng YouTube channel na ito. So, pag-uusapan natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakantabay sa lahat ng ating mga updates. So, narito na po ang ilan sa mga updates natin patungkol sa araw na ito. YouTube ng Itbulaga nga natin kung lumate na. So, nung nagsimula siya noon, 5.32, ngayon 5.30 na lang. So, mga 20,000 po yung nabawas na subscribers. Pero hindi naman kasi sa dami ng subscribers yan eh. Sa views, layo pa rin ng TVJ. Tsaka naniniwala ako, mabilis maaabutan to ng TVJ doon sa kanila YouTube. Pero anyway, naglabas ng resibo. Yung pong tape na sila daw ang may-ari nitong YouTube channel. Okay? Yung resibo is yung payment na galing sa YouTube. Okay? So, ang tanong, sapat ba na katibayan yun? Tignan natin to. Yan o. Siyempre, may bura yung mga ibang information. Pero yan yung resibo na nakatanggap ng payment ang tape mula sa YouTube. Mula sa Google, Singapore. Doon kasi nagagaling yung mga sahod namin sa YouTube. Ang tanong, naniniwala ba ako na tape ang kumukuha ng pera mula sa Google, Singapore? Oo, naniniwala ako na yung pera yung kita sa YouTube ay pumapasok sa kanila. Naniniwala naman ako doon kasi sila yung producer ng show, so pag yung mga kitang ganon, parang in the same way na yung bayad ng mga advertisers sa tape at but it doesn't mean para sa akin exactly na sila yung may copy ng channel. Kasi ang channel, wala yan sa trademark, wala yan sa awayan. So sa akin, yung sa YouTube channel, kung sino yung gumawa ng channel, yung may copy. Pwede sabihin ng tape na ginagawa natin sa namin YouTube channel, kaya dapat sa atin yan. Pwede nalang nila-sublog, pero kailangan nilang patunayan sa book. Okay? So sa akin, kung sino yung gumawa ng YouTube channel, siya yung may copy. Okay? So, for example, ako, pagawa ako sa kapatid ko, gawa mo ko ng Gmail, gawa mo ko ng YouTube channel. Tapos ibigay ko sa akin. Okay? So, ginawa niya ako. Diba? Pwede yun. Pwede mong ipagawa sa iba kasi inutos ko. Tapos binigay niya sa akin, ako yung may-ari. Siya gumawa, pero ako yung may-ari kasi ako yung nagpagawa. Pero, nasa akin yung password. Bakit wala sa date with password? Use ko isa sa doon. Okay? Tapos, ang sinasabi nila, porque, nasa kanila daw yung resibo, sila daw yung may-ari. Hindi po 100% nakabuk yun. Na kung sino yung binabayaran ng Google, siya na yung may-ari ng channel. Hindi po always true yun. Kasi, posible yung ganito. Parang example meron akong 4 yung channel ko guys. 4. Meron akong sports, showbiz, politika, tsaka masarap sila. 4. Dati di ba yan eh? So, 4. Yung isa sa mga channel ko, ang binabayaran ni Google ay AdSense account ng kapatid ko. Nagets niyo yun? So, kasi, di ba meron akong 4 na channel? Meron akong hiwalay na AdSense na account na Mark Gamboa. So, yung iba sa mga YouTube ko, dun pumapasok yung kita sa AdSense ko na Mark Gamboa. Bank account nun, Mark Gamboa din. So, dun hinuhulog. Kailangan kung ano yung AdSense, yun din yung bank account. Pero, meron na pong channel na isa na AdSense ng kapatid ko. So, yung kapatid ko, meron din sabihin ng AdSense na account. So, dalawa yung AdSense namin sa akin tsaka sa kapatid ko. So, ako yung may-ari ng isang channel. Then, yung pera, pumapasok dun sa AdSense ng kapatid ko.
Kasi, yun ang desisyon ko, yun ang gusto kong gawin. Yun ang, ganun po pinorma yung aking mga channel. So, ibig sabihin, ba na siya na yung may-ari ng channel ko? Hindi. Nasa akin yung password, abay mo masusunod. Diba? Sa akin itong isang channel. Pero, yung kita niya, mapasok dun sa account ko. Sa AdSense ng kapatid ko, sa bank account ng kapatid ko. So, yung kapatid ko, natisipon din ang pera dun sa kanyang bank account. So, yun ang punto ko dito. Hindi porket pinabayaran ka ng AdSense account nyo, ikaw na may-ari ng channel. Kasi hiwalay yun. Hiwalay siya, guys. Hiwalay yung YouTube channel. Hiwalay yung AdSense account. So, pwede mangyari isang AdSense account, maraming YouTube channel. Pwede din, YouTube channel, yung iba sa ibang AdSense account. Pwede yun, so hindi siya proof nasa ikaw yung may-ari. At anytime, hindi ikaw yung owner ng channel, pwede mo manitan yung AdSense account. Ayoko na sa account ko, ayoko imulog dun sa account ko, gusto ko sa ibang AdSense, maglilipat ko, pwede yun. Sa masusunod, yung owner ng account. So, yun ang content ng TVJ. At ang punto ko dito may attorney grupo, ginagamit ko yung mga videos na may mukha Tito Soto, Joey De Leon, nang walang pahintulot sa kanila. Walang pahintulot sa kanila at walang written agreement na pinapayagan tayo ng Tito Vic and Joey na gagamitin nila. Yun ang problema ng take dyan. Sa mga videos na kumikita ngayon sa YouTube. Walang pahintulot, walang written agreement na pinapayagan sila ng Tito Vic and Joey na gamitin nyo yung mga mukha natin dyan. Kasi, sa pananaw ko, yung mga videos ko ay ang joint na conjugal na pag-aari yan ng Tito Vic and Joey at ng take. Pero, ito yung sa pananaw ko, guys, ito naman yung sa pananaw ko. Yung mga videos na na-chat sa Itbulaga sa tingin ko, hindi din siya pwedeng gamitin ng DPG nang walang pahintulot na matapit. So, yun ang personal kong opinion. So, kumbaga, both ways siya. Kailangan parehong pumayag. Kasi, ang mga artist ka, tsaka yung mga producer, silang dalawa yung nagsama para gawin yan. So, kung may gusto kang gawin din sa mga videos na yan at gusto mong pagkakitaan, kailangan parehong pumayag. Pag merong isang hindi pumayag, wala pwede. Kumbaga, ano man yung kitain yan, kitabi natin. Kitabi natin sa isang bangko, walang gaganaw. Hanggat hindi natin napagdidesisyonan kung anong gagawin dyan sa pera dyan. Yun ang pananaw ko dyan, na walang pwede lumalaw nung sa mga kita ng YouTube video nang walang pahitulot mula sa dalawang party. Habang gusto ko maging patas, hindi lang naman sa TVJ yan. Kasi syempre, in fairness at kids, sila nga naman ang dumastos din sa mga dyan. So, may participation sila. So, tanawa sila. Diba? Parang kung example na sinabi dito sa video ko, sa Showtime, si Vice Ganda, bago siya mabas sa Showtime, may pinipirmahan siya. Maayos ang mga kontrata ni ABS-CBN at ni GMA. Talagang kakaiba lang dito sa Tito Vic and Joey kasi nga 44 years hindi nila kailangan ng kontrata. Nakasulat sa kontrata ni Vice Ganda na yung mga videos na gagawin niya for Showtime ay pagkakita ng ABS sa YouTube, sa Facebook, pagkakita. At yung kita nun, napupunta kay ABS. Ewan ko na lang kung may share si Vice Ganda o kung sa Nacho Pinario o sa Nabo. Diba? Pero, nakakontrata yun. Walang ganung kontrata sa Tito Vic and Joey. So, pwede na makikontest na yung copyright niya. Sabi may aral yan. At nagkak kami, wala tayong agreement. Hindi ka pwede pagkakataan niya. Dahil hindi kami nag-agree. Dati nag-agree kami. Hindi pa tayo magkaaway. Dito kami parang pinush out dito sa show natin. Diba? Pero, basta yun, kaaway sila nag-agree. So, yun yung start ko kaan pagdating sa YouTube. So, baka 40 na naman yan, kaso na naman yan. Baka first time nangyari yan sa Pilipinas. Pinag-aawayan na yung YouTube account. Kasi, like I said, ang YouTube account, hindi yan property ng tao. Yung mga YouTube account ko, hindi mo yan makakawag na property. Kasi ang pag-aari na ay si YouTube.
Hindi ako ang may-ari niya. Ako lang ang pinapayagan ng mga YouTube na gamitin ko, pagkakakat ko. Ako lang yung may access, ako lang yung may control. Pero, ano sa pag-aaral? Essence na. Example, itong cellphone na to, pag-aari ko. Hindi ganun ang YouTube channel. Never ko siya pwedeng magpag-aari. Diba? Pinapagamit ka lang YouTube. Anytime gusto alisin sa'yo ng YouTube, hindi na kailangan nagpaliwanag. Aalisin ko ng bahala pa. Akin yan. Ganun po ang YouTube channel. Hindi po siya ownership. Hindi po siya, you cannot own your YouTube channel. You cannot own your Facebook account. Hindi mo pwedeng i-demanda sa YouTube na inalis na yung YouTube ko. Pag-aari ko yan. Hindi mo pag-aari yan. Pag-aari yan ni YouTube. Pinapagamit ka lang namin. Pinapagamit sa'yo, pagkakitaan mo, ikaw bahala. Diba? Pero hindi yan sa'yo.